Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay siya na, bago pa ako ipanganak. Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinibigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Huling araw ng taon. Kamusta po? Hello. Ayun. Kinamusta ho kayo, di ba? Walang sagot, titigan lang tayo. Ha? Huling araw ng taon, kamusta po? Ayan.
Yan, di ba? Sa awa ng Diyos, nakaraos. Natapos ang taon. Sa dami ng pinagdaanan, sa kabila ng pinagdaanan, sa awa ng Diyos, natapos at nakaraos. Maaring para sa iba, madaming pagsubok ang pinagdaanan ngayong taon. Sinong sinubok ngayong taon? Taas nga ang kamay. Ako, sinubok ako. Sino po ang mga nagkasakit ngayong taon? Taas niya ang kamay. Ako rin ngayon may sakit. Ano ba yan? Oo. Meron namang iba, dinatna ng katapusan ngayong taon. Taas niya ang kamay ng mga dinatna ng katapusan. Syempre, di ba? Andito ka pa eh. Pero meron din namang ibang naging maganda ang taon. Ako naging maganda rin naman. Kahit sinubok, naging maganda. Naging maganda kasi may bago na akong parokya. Maganda. Pero alam nyo, ano't ano pa man, narating natin ang katapusan ng taon. At yun ang mahalaga. Kaya nga ngayong huling araw ng taon, binabalik tayo ni San Juan sa pasimula ng lahat. Ayon sa kanya, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ito ang magandang paalala sa atin sa pagtatapos ng taon na ang lahat ay nagsimula sa salita at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, sa Diyos lahat nagsimula. Mula sa kanyang salita na naging Diyos, nagkatawang tao ang Diyos para makapiling natin ang Diyos hanggang sa huli. Kaya nga, ang ganda ng ginagawa ng ating parokya. Ngayong araw na ito, ngayong huling araw ng taon, anong gagawin? Sasayaw ng manto. Isasayaw ang manto bilang katapusan o pagdiriwang ng katapusan ng taon. Dahil bukas, January 1, simula ng taon. Paano natin sisimulan ng taon? Kapistahan ng mahal na ina. Kapistahan ng mahal na inang Soledad. Di ba ang ganda? Simula, kapistahan ng mahal na ina. Mamaya, tatapusin natin ng pagdiriwang kasama pa rin ang mahal na ina. Yung manto, yan ang pagdiriwang ng katapusan ng ating taon. At bukas, simula ng taon, kasama pa rin natin ang mahal na ina. Kaya nga magandang pagnilayan natin, paano natin tinatapos ang taon. Kung tayo sasayaw ng manto, kayo po, yung mga nasa tahanan, yung mga nasa barangay, yung mga nasa abroad, paano nyo po tatapusin ang inyong taon? Kung ang lahat ay nagsimula sa Diyos, sa Diyos din ba matatapos? Kaya magandang pagnilayan ito, paano natin tatapusin ang taon? Mamaya, alam ko po, magiging abala ang lahat sa paghahanda ng handa. Pansinin po ninyo, lahat ng ihahanda ninyo, pansinin nyo, lahat ng ihahanda ninyo, yan ang gusto nyong maging simula. Maghahanda ng bilog-bilog. Kasi gusto ang simula, pumasok ang, yan, di ba? Maglalagay ng pampaswerte dahil gusto sa simula ng taon, pumasok ang, alam natin yan, di ba? Maglalagay pa ng pusang kaway ng kaway. Maglalagay ng palaka na may kagat-kagat na bariya, katabi ang Santo Niño. Sino talaga sa kanila ang mas gusto nyo? Yung palaka o yung ninyo? May ninyo, may palaka pa din. Maglalagay pa ng matabang, gininto ang lalaki. Yan.
Yung iba magluluto ng mga malalagkit, dikit-dikit. Bakit? Gusto ang pamilya, di ba? Sama-sama, hindi hiwa-hiwalay. At kung ano-ano pang mga pamahiin, pinaniniwalaan natin na ating pinaghahandaan. Kaya nga, ang magandang tanong, matatapos ang paghahanda ng handa, saan papasok ang Diyos? Kasama mo ba ang Diyos? May bilog-bilog, may pampaswerte, merong dikit-dikit o malalagkit na handa, pero nasa ng Diyos? May handa ka mamaya, pero magsisimba ka ba? Yan ang magandang tanong. Yung mga nasa barangay, maghahanda, pero magsisimba ba? Tatapusin mo ba ang taon na kasama ang Diyos? Yun yung kabalintunaan ng lahat ng ito eh. That's the irony of everything. No? Handa ka sa iyong handa, pero handa ka ba sa taon? Matapos mong gumastos, tingin mo magkakapera ka sa simula ng taon? Binili mo lahat ng bilog eh. Ha? Ilang bilog? Oh, 12, yung iba lalagay pa, 13 na para sigurado. Binili mo lahat ng bilog para magkapera sa simula ng taon, pero simula ng taon, wala ka ng pera. Ha? Bumili ng pampaswerte. Sinong sinuwerte? Ikaw o yung binilan mo? Yan. Pero sige, bili ka pa din. Ha? Pinapaswerte mo sila eh. Diba? Look at the irony of everything. May handa kang dikit-dikit o malagkit, pero hindi naman inayos ang alitan. Hindi naman nag-uusap. Mga kapatid, itong dahilan. Kaya tayo binabalik ni San Juan sa simula para makita natin kung ano ang ating katapusan. Para malaman mo kung ano ang iyong katapusan, tignan mo kung ano ang iyong sinimulan. Gusto mo matapos ng pag-aaral, tama? Simulan mong mag-aral. Gusto mo matapos na malinis ang lahat sa iyong buhay, ay, simulan mong maglinis. Gusto mong matapos ng may hanap buhay o maganda ang buhay, simulan mong maghanap buhay. Parehas din yan kung nagsimula ang lahat sa Diyos, sa huli, ang lahat ay dapat matatapos din sa Diyos. Pero alam ng Diyos, ang Pinoy magaling lang sa simula. Nagsimba sa simula. Pero ang tunay na hamon, wala sa simula at sa wakas. Nasaan? Nasa gitna. Nasa pagitan. Sinimulan mo nga ang Diyos, tinapos mo nga kasama ang Diyos, pero sa gitna, nasaan ka? Nagkandaligaw-ligaw. Hindi na naman nagsimba. Ganyan tayo magaling eh. Magpapabinyag bilang simula. Kailan mo na makikita? Sa libing. Diba? O, hindi naman Father libing, o sige, sa kumpil. Dahil sabi ng school, magpakumpil. O, sabi ng katikista, magpakumpil. Hindi naman Father, sa kasal. Sa birthday. Pero asan yung pagitna? Sa huling araw ng taon, magandang tignan natin, paano natin tatapusin ito? At maganda bukas, ang paanyaya, paano mo sisimulan ang taon. Sa huling araw ng taon, tapusin natin ito ng may pagbabalik sa Diyos para makapagsimula rin kasama ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magsitayo po ang